Hey motoristas! Last episode, we started our ride going to Bagasbas Daet for a revisit. After the fun twisties, we finally made it to K Sarap Restaurant in Daet. Nakapasok na kami dito. Di pala nagre-record yung GoPro kanina. Dun yung entrance. Pumasok na kami dito sa K Sarap. So dito ang parking. And dun ang restaurant. Katapat pala siya ng SM. Anyway, marami pala naghihintay ng mga motoristas. So puntahan na natin. Hello! Kamusta? Okay. Wala pala tong Hero 7. Panis ng SJ cam. Imagine mo ilang beses nag-turn off. Di mo? Hindi pala nag-shoot pagdating dito. Tapos nandiyan yung mga motoristas. Kakausapin natin, biglang namatay. Ano ba yan? So dito na nga tayo sa K Sarap. And waiting for us are the motoristas. Linda Malans po sa Fairview. JB Balesa po, Morangon Daet. Konting pasalubong. Wow naman! Salamat. Ano to? Butter chicken. Butter chicken! Favorite namin yun eh. Famous. Nanonood talaga to ha. Leo's Cuisine. Popular na butter chicken dito. Wow. Woohoo! Hey, thank you again ha. Pili Balaros. Okay. Lin Tabanyo. Kayong apat magkakasama. O sige. Let's go. So highly recommended nila to K Sarap. Let's see if it really is K Sarap. Kung maraming tao. Ano yung greenhouse? Hindi ko alaman ako. Kaya nga greenhouse ang dating doon. Okay, so meron tent dito. Dito lang na daw kami. Meron sa taas oh, parang kubo-kubo. Dito tayo. Closed. Reception. Anong bestsellers natin, boss? Sisig, nilagang baka, ano pa? Kare-kare, sinigang na baboy. Ang dami. Pero yung pinaka pag sinabi mong K Sarap, ano yung... Empanada, sir. Empanada? Eh, gusto ko rin yun. Ulam. Yung empanada nyo, marami bang flavors yun? Wala, sir. Ay, isa lang yun. Tapos, ang serving size nyo... Per piece po. Per piece, okay. Buksan naman natin. Yung ano, dramatic. With feelings, ha? Wow. Leo's Cuisine daw. Ito ang sikat sa kanila. Seriously, ang bango. Menu! Oh, hardbound. Bicol Express daw, bestseller daw nila. And, uy, burgers. Eto, empanada daw. Isa pa yan. Mga pasta, pansit. Ang dami pala. Toko at baboy, crispy tofu. Parang gusto ko yun. Fried and kung ano pa, veggies. Mga pulutan itong mga to, barbecue sisig. Diba? Mga grilled. Uy! Delicacies. Ano ba to? Panecillos at saka pili roll. Parang panecillos, gusto ko nang tikman. Marami kong gustong kainin ha. Beverages. Expectation. Nasa dulo yan. Yan. Reality. This is expectation. So, expectation ko, ganyan din kalaki, di ba? Reality. This is my thumb. Di ba? Oo. Tama mo, nagoyo tayo. It's 25 pesos each. This is freaking 25 pesos. Diba? Pero yun nga, let's not judge by its appearance and its size. Sa kapilit daw. May kapanini bread. May pili nga kasi. Kasi nga we're in Bicol, diba? Yun agad yun ng ibabaw eh. Sarap naman siya. Pero still not worth 25. Siguro mga 10 to 15 pesos. Ang kuripot eh. Pinaresuhan pa. Ayan, akin to. Yung laki pala ng Christmas tofu. That's mine. Yeah. Yes. Bicol Express. Kulay pa lang oh. Maglalawing na ako. And the tofu. Uy, ano tayo? Share tayo dito ha? Kain kayo. Sigurado ka ulam to. Parang dessert eh. Ano, mozzarella stick. Pero mukhang masarap siya oh. Gutumin na naman natin itong mga to. Masarap yung pulutan. Yan ang reklamo ng mga motoristas eh. Sir, nakakagutom naman yan. Buti na lang kumakain ako ngayon. So, biglang rest. Hati natin para ma-appreciate mo. Naku, maglalaway na naman kainin to.
Uy, hangin. There you go. Wow. Ito yung sauce. Barbecue. Uy. Ano ginagawa ni ate sa tabi? Ano yung galing sa ref? Ganun nila sinaserve. Yan oh, fresh from the ref. Extra. Hindi ba popcorn yan? Ate. So hinihintay nga namin si John Estrada kasi as you have seen earlier, nagka-problema sa battery. Hindi pala niya battery, starter pala. So pabalik na sila. Pumandar na yung motor niya. Bibili na lang siya dito sa Daet ng parts na kailangan niya. Yung gulay. And He's starting to like it. And sinigang na baboy. sinigang na baboy. Sinong lalaban daw sa drag mamaya? Oo, may panlaban. Angel Oxy? Uy! Ay, hindi ba? Sorry. Esa, kilala mo? Si, palibasa lalaki? Yung long hair? Hindi ka nanonood ng... Sorry sa ano? Hindi kita papagin. Bestseller daw nila. Okay naman. Pero, eto talaga eh. Bigla na lang dumating. Sir, kayo po ba yung motor? Against the light yan. Tibay nung isa. Oh, grabe. Eto si Von. Sumunod. Galing sa office nila. Manila. Sumunod dito. Mag-isa lang. Para lang humabol. Lupit. Eye bags pa rin. Sana yung eye bags natin ha. Wala pa tayong tulog. Alright, more motorista. Kapalongga. Don Mar? One big happy family. Ang higaan daw nun, isang slice, isang double. Yan kami lahat. Sila John Estrada, dumiretso na sa Bagaspas bed and breakfast. Pagdating na doon, yung pala, marami na naghihintay na motoristas doon. Kaya pupunta pa kami sa Cory Aquino Boulevard, the longest boulevard in the Philippines. Pero hindi pa siya tapos. It will be, kung matapos na siya, 8.7 kilometers yata. More motoristas! Christian RRCP. LA po, two-liners po, dahil. Lord Win Daniel po, RRCP and Camote, San Vicente. Hello po, my name is Jonathan from Diet, Cam Norte. Saan location? Santua, sir, president ng Rusian Riders Club of the Philippines, Cam Norte chapter. Nice! Andy nga, Sidong. Ako pala siya. Andy sa taga... When we were about to leave, John Estrada explained that the problem was the starter relay and the mechanic solution was weird yet effective. He showed me how to start the engine with just using this coin-like thing. Saan nila dyan? Saan sinut yung... Ayun! Holy! Wow! Holy! O, diba naging keyless ignition? These teenagers offered to accompany us to our destination. Thank you. Ang mga antena ni Nemo na parang sa bubuyog, mukhang nakakadetect ng mga masyadong matatamis. Naiinggit yata. Huminahon ka, Nemo. Balang araw ay makakasama din natin si Commander-in-Chief. Baka nadali. Pwede pa pagtulungan. Babati lang ako sa mga naghihintay. Okay lang. Ayun po yung bread and breakfast.
Asan? Nasaan yung mga i-meet natin na iba na hindi nakapunta doon? Kayo ba yung naghihintay? Hi, kamusta? Hello po. JP. Hello. Welcome po sa... Thank you. Kamusta? Welcome back. Welcome back. Oo, di ba? Welcome po ulit. Kamusta? Carl Ibia from JPAC, Jose Panganiban. John Latrell from Jose Panganiban. Vince Despi from Jose Panganiban. Ivan Verduki from Jose Panganiban. Sander Avellana from Jose Panganiban. Leonard from Daet. Ayan o. Naalala ko yan. Diyan yung Zumba eh. Diba? Lakas ng alon ha. Brother, distribute mo. Tapos yung mga sasama, mag-prepare na. Oo ba? Sure. Oh, let's come on! So kita mo yung mga yan na nakaka-flatter. Lahat yan mga motorista. So hinihintay tayo. Picture and all. So pabalik. Alis na tayo. Muna tayo sa ating destination. Nasaan yung lead? Ah, ayun. Tara. Longest boulevard. Ayun o, from afar. Hindi pa lang tapos yung bridge. Right there. Ang ganda o, ang haba o. Yung na-prefer ko sana dun kasi sa amin eh. Dun tayo mag-uumpisa pa ganun. So may ibang daan doon? Mayroong ibang daan sa Mercedes. O di punta na. Mas maganda yun ha. O doon na lang tayo. So we're moving. We're moving to a better place. On the other side. Wow. Natawa rin ito mga high school kids. These are high school kids. Kita nyo yung mga idea of fun. Mukhang hindi ako pwede magpalipad ng drone. Sobrang lakas ng hangin. Earlier, we were on the other side. So yun yung ginagawang bridge. That's it. So tama, mas maganda nga dito. Wow! Just imagine this. Ang ganda oh! This is the place, di ba? But what's funny though is, tingnan mo, nandun kami sa kabila kanina, di ba? Yan na lang. Yung kapirasong part na lang yan ng tulay hindi nagagawa. And then, tuloy-tuloy na yan. 8 kilometers hanggang doon sa dulo. Sarap tumambay dito, no? Tambay ka lang dito. And syempre, photo ops. Pero, tingnan muna natin yan. Mula sa taas. Let go of the riddle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. Understand. Just look on, and I'll look down. Si Nemo pinagpilahan. Ngayon turn naman ni ano, ni Bogart.
While waiting for the sunset, the boulevard became a venue for test rides. Okay, first time to drive a sniper. Ito yung gamit ni J-Cat Moro. Wow! Ay, wala pa. Alam mo na kung ba't ako nag-helmet, di ba? Isasagad ko to. Hindi, joke lang. Excuse me po. Tumatamba! Naka-iridium ka? Tetestingin ng Tcharan! I'm gonna try this bad boy here. Woohoo! Let's do this! Woo! Okay naman. Gusto ko na magpalit agad ah. The torque's just there. And it's smoother than my coupe. Sounds better too. Ayos! Sir, anong pakiramdam tsaka pagkakaiba? Siyempre, definitely it's a 650. So, it's much more powerful. Ramdam mo. Pero ang na-impress ako is the smoothness. The refinement. Mas smooth siya talaga. Sa shifting, sa acceleration, wala masyado mararamdaman na garalgal or vibration. Parang mas comfortable siya. Ito no, siguro kasi short yung handlebar niya nakaganon. So parang Okay. relax lang. Yung do kasi nakaganon ka eh. So medyo nakaangat yung braso. Anyway, tapos mas abot to. Thanks man! So much smoother. Ito ma-vibrate eh no? Oo, tsaka ano, Sobrang ma-vibrate siya. ay, mataas. Medyo mataas nga. Dedicated parking. Meron po sa likod. May ano siya, secured? Opo. Pwede dun, sir. Tapos pwede dito. Oh, di ba dito yung mga dinadala yung mga kinidnap? Joke lang. Joke lang ah. Ganyan po, sir. Doon naman, may ilaw naman po doon. Kung gusto nyo doon. Pwedeng makita yung room ulit, yung AC room. Okay. Buksan ko lang, sir, aircon. May heater ba kayo dito? Ay, wala, sir. Wala. Pero may ano kami, may water dispenser lang yun lang. Hindi, papaligo. Ay, wala po. Pero nakaligog-gam naman yan, sir. Okay, so this is the room. Basically. Bed looks, wow.
But this is not for the maselan. We checked out Bagasbas Bed and Breakfast. No offense, but we considered checking out other accommodations. But before checking in, we went to the highlight of this ride, the best halo-halo so far for dessert at Catherine's. This is exactly where I first tasted it almost a year ago. We're going to have some dinner first and talk about the room arrangements. Let's go! Yes! Catherine's at Bagasbas Lighthouse! Diba? Reminiscing the old times. Dito dati nag-serenade si Manong. I walk away like a movie star. Maganda yung voice niya. Obviously wala na ngayon. Dito na daw yung stage. Pero yung bar nandito pa din. And inoccupy namin lahat. Ayan kami lahat. Hello everyone! Hello! Kamusta so far ang ating ride, ang araw? Wala talaga. Yan yung mga mukha ng mga makakatikim ng pinakamasarap na halo-halo in a while. And syempre special thanks, Levy and Flint, mga marshals and lead. Palakpakan naman natin. Rice meal. O yan, makita natin ang malinawan. Diba? Say ito. Pakikilaman ko na. Carry. Lahaing masarap yan. Woo! Alright, thank you. It's like a fast food open. Pork chop with apple sauce. Baby back rib. Baka meron siyang... Dalawang rice. Okay. Ito na. This is the highlight of the event. Wow. Yung ice niya, parang marshmallow. Yan, ulitin mo. Parang marshmallow yung ice. Oh. Ito na yun. Yes. Do you remember this exact video? The rooms at Bagasbas Lighthouse are a bit pricey for a solo accommodation. Even a container van type of AC room will cost you almost 2,000 pesos. It's fine though if you're going to share the room with others. Because some of us feel like exploring the main town, we went there and checked out other options. And the guides led us to this popular inn. And dahil we feel adventurous, hindi kami nag-settle dun sa room namin dun. Naganap kami dito sa may sentro, they call it Centro. Prince Izam's Hotel. So, open 24 hours. Sabi nila 4 to 5 kilometers from the Bagasbas Lighthouse. So, hindi nga siya, of course, beachfront. Pero, kung hindi nyo naman kailangan nun, you just need a place to stay in. Na clean, of course, and affordable. Yung building. O, diba? This is the parking area of motorcycles. O, sige, tingnan natin yung loob. Naka-tiles pa yan. Secured parking, care of Kuya. Now, ayun pala si Kuya. So, ayan. Bantay na bantay ang mga motorcycles yun. You don't need to worry. Dito ang lobby. Yeah, it's very clean. And itong most surprising of all, look at the rates. Since it's already 9 PM, hindi na naman namin kailangan 24 hours. So we opted for 430 pesos aircon. Happy na kami dyan, diba? The whole way, oh. It's really clean. Again, the parking area. Kunin natin yung last remaining box natin, side box. So we got the last heavy bag. Buhat ko na, bigat. Tayo sa room. Buti na lang, we were placed here sa ground floor lang. Okay? There's a catch though. Hindi ka nila bibigyan ng susi. They will not issue any kind of key. So every time na lalabas ka, ilalak mo na siya and then pupunta ka lagi dun sa desk and ask for your key or ask them to open your door. Ganun lagi. Yun yung medyo dyan. Anyway, pasok na tayo. Wala. Huh? Not bad, right? Not bad at all. It's small, of course, small. Just for 12 hours mo lang naman gagamitin. Ang importante, you have clean sheets,
or clean bed, clean room overall, and it's pretty new. Yan siya. So meron lang siyang maliit na chair, syempre yung mirror, elevated yung CR niya, and this is a CR. Wag ka! Merong hot shower. Woo! Saan ka pa? May TV pala. Ay, techie. Anyway, sleeping time. Good night! Next episode. Kain kabila to. Oh. Sobrang tuwa, ha? Ama, lalaki naman daw siya, lalaki. Bye for now.